Pilipinas gagawa na ng nuclear energy. Inihayag ng Department of Energy o DOE na posibleng maging commercially available na ang nuclear energy sa Pilipinas. At alam mo ba ang tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant na ginawa upang masolusyunan ang problema sa kuryente ng bansa? Kung tulong ito sa electricity, bakit ipinatigil ang operasyon nito? At ano ang kasaysayan ng kontrobersyal na Bataan Nuclear Power Plant sa ating bansa? Yan ang ating aalamin. Inihayag ng Department of Energy o DOE na posibleng maging commercially available na ang nuclear energy sa Pilipinas. Makakasa naman ang kagawaran na susuporta ng mga private sector ang pagtatayo ng mga nuclear power plants at tapos maging epektibo ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Tungkol dito sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng impormasyon ng US ukol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy na kompleto na ng Pilipinas noong June 26 ang requirements para sa 1-2-3 Agreement o ang cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy na nilagdaan sa pagitan ng bansa at ng Amerika, kaya't naging epektibo na ito noong July 2. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng impormasyon ang US ukol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Maaari rin silang magpadala ng mga nuclear material at equipment na sumusunod sa standards ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mahalaga ang kasunduan upang maiwasang maggamit ang nuclear technology sa marahas na pamamaraan. Ang US, hindi sila mag-share ng knowledge na ito kung hindi sila sigurado sa mga control measures. So for example, yung sa nuclear non-proliferation. Kasi nga, may posibilidad na yung teknolohiya ay gagamitin para sa pag-produce ng weapon. Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng maging commercially available ang nuclear energy sa bansa pagdating ng 2029 o 2030. Umaasa ang DOE na susuportahan ng pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plant sa bansa. Ang pribadong sektor ang mag-aaral kung saan pwede nang ilagay ang mga nuclear power plant. Sila rin ay mga aaring magsagawa ng training para sa operasyon ng nuclear energy at tamang waste disposal ng nuclear. Pero sa ngayon, wala pa umanong private sector ang formal na lumapit sa ahensya na nagsasabing interesado sila sa pagtatayo ng nuclear power plant. Samantala, ang Bataan Nuclear Power Plant or BNPP ay isang nuclear power plant na matatagpuan sa Bataan Peninsula, Morong Bataan. Binigyan ng Estados Unidos ang Pilipinas ng isang nuclear fission reactor noong 1950s. Sinundan ito ng pagtatatag ng Philippine Atomic Energy Commission, PAEC. Kasunod ang pagkakaroon ng programang nuklear sa bansa na pinahintulutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang naging tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis noong 1973 nang magkaroon ng embargo sa langis ang gitnang silangan na nagpahirap sa ekonomiya ng bansa. Ani ni Marcos, ang enerhiyang nuklear ang magiging solusyon upang matugunan ng bansa ang pangangailangan nito sa enerhiya at nang mabawasan ang pag-aangkat ng langis. Sinimulang ipatayo ang Bataan Nuclear Power Plant noong 1976 at natapos noong 1984. Ito ang kaisa-isang pagtatangka ng Pilipinas na makapagtayo ng plantang nuklear. At noong 2015, ang International Atomic Energy Agency ay nag-alok ng tulong sa Pilipinas kung sakaling bubuksan muli ng bansa ang planta. Ayon sa kanila, may magagandang epekto na maidudulot. Una, hindi ito mangangailangan ng napakalaking espasyo ng lupain. Ikalawa, hindi ito nakagagawa ng usok na maaaring makapagbigay polusyon. Ikatlo, ito ay makapagbibigay ng sapat na kuryente. Ikaapat, mas mapadadali ang pag-produce ng kuryente. Ikalima, mas maliit na halaga lamang ng waste ang nagagawa nito kumpara sa coal mining. Ngunit katulad ng maraming proyekto ng gobyerno, ang BNPP ay nagkaroon rin ng kontrobersya sa pera. Sinasabi sa isang report na ang pagtatayo ng planta ay may malaking sobra sa budget o overprice. Pumalo din kasi ito sa halagang 2.2 bilyong dolyar at pagkakaroon di umano ng korupsyon sa pagitan ng kontraktor ng Westinghouse at President Marcos Sr. Bukod pa sa pagsusuri sa kaligtasan ng planta kung saan nakitaan ito ng depekto at malapit daw ito sa fault line at sa nooy natutulog na bulkang pinatubo na anumang aksidente ay maaaring maging dahilan
ng pagkalat ng radiation. Nang maalis sa kapangyarihan, si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 at pagkakaroon ng aksidenteng nuklear sa Chernobyl sa Ukraine, Unyong Soviet, pinagpasyahan ng sumunod na administrasyon ni Corazon Aquino na hindi paganahin ang planta. Isang hakbang na may halo na ring motibo sa politika dahil sa pagkakaugnay ng planta kay Marcos. Noong 1988, hinabla ng pamahalaan ng Pilipinas ang Westinghouse sa alegasyong panunuhol at pakikipagsabwatan nito kay Marcos at sa overpriced sa pagpapatayo ng planta, pero ibinasura ng mga hukuman sa Estados Unidos at Switzerland noong 1993. Pati na rin ang mababang kalidad di umano ng pagkakagawa ng planta ay naging usapin sa panahon ni Corazon Aquino na naging dahilan upang hindi ipagamit at tuluyang ipasara ang planta. At noong 2012 naman, ipinag-utos ng Sandigan Bayan na magbayad sa pamahalaan ang negosyante at crony ni Marcos na si Herminio Dicini ng halagang aabot sa US 50 million dahil sa kaniyang naging papel sa panunuhol at pandurugas sa pamahalaan upang maipatayo ang Bataan Nuclear Power Plant. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng mosyon sa Senado para sa kagustuhang buhayin at paandarin ang BNPP. Ito ay napag-usapan ng mapabalita ang kakulangan sa kuryente at sa napakamahal ng singil nito na mas nagpapahirap sa mga mahihirap at pagtaas ng populasyon ng bansa. Marami ang sumangayon, ngunit marami rin ang bumatikos. Sinasabi ng iba na ito ay mapanganib, ngunit ang bansang South Korea, Vietnam at iba pang mga bansa ay gumagamit ngayon ng electricity mula sa nuclear power plant nila at nagiging maayos naman. Kung sakaling ipagawa ang BNPP, ang pwedeng gawin dito ay iba yung pag-iingat sa lahat ng aspeto, pag-aralang mabuti ang epekto nito at pwedeng gumamit ng mga makabagong teknolohiya, lalo na at nasa modernong panahon na tayo ngayon. O kung hindi na talaga pwede ang BNPP, maaring humanap ng mas ligtas at convenient pagtatayuan ng nuclear power plant. Yes, na magiging karagdagang kuryente ang magagawa ng planta at makatutulong ng malaki sa maraming Pilipino, lalo na kung ito ay isa sa publiko. Pero ang isa sa epekto nito, bukod sa malaking gastos, ito ang mga negosyante at mayayaman sa ating bansa ay babagsak ang negosyo nila dahil bababa ang demand sa pag-export ng langis at masisira ang ugnayan ng mga ito sa mga private power plant na pinagmumula ng malaking singil sa kuryente. Ang paggamit ng nuclear energy ay may potensyal na makapagbigay ng malaking benepisyo sa Pilipinas sa larangan ng enerhiya, ngunit nangangailangan ito ng maingat na pagpaplano, malalim na pag-aaral at komprehensibong regulasyon upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng publiko at ng kapaligiran. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-uusapan at pinagtatalunan ng marami ang tungkol sa BNPP. Ikaw, karapat-dapat bang buhayin at gamitin o hayaang nakatiwangwang na lang ang Bataan Nuclear Power Plant? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.